Ito nga pala, no, aking sinishare ang aking mga napagdaanan o mga pag-uumpisa ko kung paano ako nakarating kung saan sa bansa, no? At walang takot sa pag-apply. Okay? Ganito yan. Una-una, so nung ako'y 18 pa lang, talagang pinursige ko ng makapag-apply sa isang malaking company. So ako'y natanggap 18, 19, 20. 18, 19, 20. So nung una, yung 18, 19, 20 ko ay ako ay nag-apply bilang isang nag-apply ako bilang isang rider, no? Or messenger rider sa isang bangko sa lahat ng klase ng branch ng BDO dyan sa Manila para maikot ko yung buong Manila. So dahil sa nag-uumpisa pa lang ako, una ko talaga malaman ang pasikot-sikot sa Manila. So parang step by step talagang sabi ko, unahin ko muna yung kalsada. So ako kumuha ang lisensya, pero ang lisensya ko noon ay 1, 2, 3 na. So ang una kong in-applyan ay messenger, no, yung tigakuha ng cheque, no, yung mga lahat ng klase ng lahat ng mga cheque na kinukuha or binabayad sa bangko, yan yung aking mga hinahatid sa main branch ng Makati na BDO. So yun yung aking alam, lahat ng kalsada ang paikot-ikot sa Maynila. Hindi ko yan para hindi ako maligaw kung sakasakali mag-apply ako ng driver. So kasunod niyan, siyempre ang aking in-applyan ay naging taxi driver ako. Within 6 months, nag-taxi driver ako. Inikot ko yung buong Manila. Diskarte, yun ang aking discarding ginawa or paraan para maikot yung buong Manila. Kasunod niyan, nag-family driver din ako, no? So bumabiyahe na ako ng mga outside kasama yung pamilya nila, ganun. Every weekend, sa ng Baguio, Tagaytay, ganyan. Isa nakarating na rin ako ng hanggang Quezon Province, yan, Naga, yun, naikot ko na hanggang Davao. So nung naikot ko na yan lahat yan, 19 years old ako, going 20, nag-apply na ako sa malaking company na kaagad. Nag-apply ako ng truck driver sa Coastal Bay. So agency pa lang yan dati. Agency, under agency ako, pero Coastal Bay ang inano ko. Ang trabaho ko doon ay maintenance lang. Maintenance, and at the same time nagda-drive ako ng mga forklift, ganyan. Tapos nag-uurong ako ng mga trailer, pero hindi ako lumalabas ng company. Parang akong ano tawag dito, yung hustling lang sa loob ng compound. Nag-hustling lang ako kung ano yung mga ihahasling ko, kakargahan, hihilahin, kukunin yung empty sa paradahan, kakargahan, lalagay dun sa may mga karga na, tapos iba yung humihila palabas. Yan yung una-una kong trabaho. Hustling lang ako sa isang company hanggang sa tatlong contract na ako. So sabi ko, naghiling ako, pero mataas na yung sahod ko noon kasi ang teacher lang noon is 17,000. Ako umabot ng 22,000. 2008, no? Yung teacher ko dati 17,000 lang yung sahod nila. Kami, ay ako umabot, nagre-raise ako ng 22,000 kasama yung overtime ko. Tapos nung matapos na yan, naghiling ako na irregular ako. So hindi ako na regular dahil sabi nga kailangan daw ng yun daw yung patakaran nila. So hindi magre-renew ka lang na magre-renew. So ang ginawa ko, dahil ganun ang patakaran nila, under agency yung kanilang driver, ayaw nilang
i-renew, ayaw nilang i-regular, i-renew lang ng i-renew sa agency. So nag-isip ako, nag-drive ako ng trailer sa kanila, pa outside, labas. So doon ako natuto ng gusto. Habang nagdadrive ako ng nagdadrive, tuwing magpaparada ako sa QC, naghahanap naman ako ng malilipatan, medyo malaki-laki. So lahat naman ng natatanungan ko, puro tanker din naman ako doon. So ang dala ko lang ay gas. So yung gas minsan kumukuha ako sa loob ng Shell. Kaya pagdating ng 19 years old ko, going 20, mayroon na akong ID ng Shell noon diyan sa hindi sa Tabangaw, dito sa yung pinasara ni Irap dati. So kumukuha ako diyan ng gas, kero. Ayan kasi yung panghalo nila sa mga pintura. Okay, tapos na tayo magkahan. So nung makatapos ako ng kontrata sa Coastal Bay, ako ay nagpaalam. So ayaw ako payagan, pero talagang nagpilit ako. Kasi nga gusto kong maranasan din yung iba na malalaki ang sahod din na sinasabi nila. So nag-apply ako naman sa gasolinahan mismo. Ang gasolinang Cajer Mojines, no? Mojines Company. Shell din siya. So yun na ang aking unang-unang pagpasok sa Shell na talaga, na ang dinilibira ko talaga mismong Shell station. Habang nagbabiyahe ako dyan sa Shell station na yan, Cajer Mojines, nag-apply ako ng pa-Saudi. Ito legit to legit na point to. Ito yung mga kapasama. Nag-apply ako pa Saudi. Tapos nag-apply din ako pa Brunei. So staff house, isa rin yan sa walang placement fee. Walang placement fee yan, staff house. Basta masilig lang ikaw, no? Staff house. So nag-apply ako dyan sa staff house. Nauna naman silang nag-select sa akin, pero huli silang nagbigay ng visa. Kaya hindi ko na ipasa yung aking passport dyan. Ang unang nagbigay, na-select ako agad rin sa Brunei, no? Sa Brunei. At yun nga, habang bumabiyahe ako ng gasolina, ay naitsamba yung aking interview. First interview sa employer dyan sa papunta ng Brunei. Doon ako bumiyahe sa Baliwag Transit. So malapit lang doon yung pinaka-building ng agency. So hindi na ako nag-absent. Talagang yung truck ko ay pinarada ko na sa tabi ng building para makita na mismo ng owner ng company. So yun yung diskarte ko rin yun na hindi ko alam na magandang diskarte. So stop na yung selection. Sabi agad nung may-ari nga, yun yung sabi niya, stop selection na kasi may na-select na siya. Kasi dalawa lang rin naman yung driver niya kukunin. So hindi ko alam kung sino yung isang driver niya na kukunin. Basta sabi niya stop selection na. Ngayon nung isang buwan lang isang buwan ako nag-apply, isang buwan na process, isang buwan sa pag-process ng visa ko at paglipad. So bali 3 buwan nakarating na ako ng Brunei. Ayan. So ganun lang kabilis. Sumunod niyan is Canada na bago Europe. So dun muna tayo sa Brunei. Okay? Stop muna tayo dyan.